Magandang araw mga kanegosyo, at ngayong araw na to ay nandun naman tayo sa part 3 ng ating career stages ng mga entrepreneur. So yung part 3 natin ay ito na yung stage ng pagiging business owner na. So i-define natin ano ba yung pagiging business owner. So ano ba ibig sabihin pag sinabing business owner. So ayun mga kanegosyo, pag kayo ay nanggaling sa pagiging self-employed, so pag self-employed, recall lang natin, ito yung meron kang business, meron kang negosyo, pero ikaw ay nagtatrabaho pa rin dun sa iyong negosyo. So yun yung self-employed. Ibig sabihin, pag wala ka dun, hindi tatakbo yung negosyo mo. So pag self-employed, kailangan nandoon ka, involved ka sa business mo o sa operation ng negosyo mo para tumakbo yung negosyo mo. So at ang target natin dun, mai-establish mo o ma-set up mo na yung business mo ay automatic na siya, na maging automatic siyang tumatakbo kahit nandoon ka o wala ka, kahit involved ka o hindi sa negosyo mo, o kahit wala ka doon, hindi ka present sa negosyo mo, ay tatakbo yung negosyo mo. So yun yung target natin as a self-employed. So yun yung goal natin doon sa stage na yun, na ma-establish, para kalaunan pag na-establish mo na yung business mo na kung saan na siyang tumatakbo at nag-ooperate, so ang nangyari na lang ay naging consultant ka na lang doon. Siyempre ka pa rin, part ka pa rin ng director, owner ka, so kayo pa rin ang talagang nagdidesisyon yan, pero meron kayong mga officers ng corporation o ng company na tumatrabaho o nagpapatakbo ng negosyo. So pag nangyari yun, pag na-establish mo na yun na yung stage na transition mo papuntang pagiging business owner. So kapag ikaw ay meron kang negosyo na hindi mo na kailangan magtrabaho dun sa negosyo mo na yon, at tatakbo yon, mag-grow yon, kikita yon, continuously nag-ooperate yon, ibig sabihin isa ka ng ganap na business owner. Okay? So ito ay nakuha ko tong idea na to dun sa libro ni Robert Kiyosaki, yung Cash Flow Quadrant. So napakaganda ng Cash Flow Quadrant na libro. Ang dami ko na-realize sa kanya, ang dami ko natutunan sa tinuro niya. So etong pagiging business owner, mahirap to maabot, mahirap talaga to maabot. Pero merong mga naaabot to at an early age. So yung mga batang negosyante, talagang ang galing nila. Bata pa lang, 20s pa lang sila, naabot na nila to. Meron naman 30s, meron naman 40s nila naabot to. Pero kahit ganun pa man, anumang age mo siya maabot, pero ang usual o ang average na napapansin ko sa mga common na kakilala natin nagnenegosyo, na-achieve nila tong stage na to by 40s. So usually at the age of nasa 40s sila, so doon nila na-achieve yung ganitong estado, yung pagiging business owner. Yung meron silang businesses na kahit wala sila doon, kahit hindi sila involved sa operation ng business nila, ay tumatakbo at lumalago yung business. So merong mga kilala tayo na ganun, average 40 yung age nila, na-achieve nila itong ganito. Pero may mas bata pa na naka-achieve ng ganitong stage. Meron naman mas late, mga 50, so meron din ganun. Pero anyway, ang pinaka-essence ng video na to ay maintindihan natin na merong ganitong stage yung pagiging business owner. So ngayon, sa pagiging business owner, ano ba ang target mo sa stage na to, at ano yung mga resources na meron ka? So sa resources na meron ka, meron ka dito, syempre, meron ka dito time, tapos meron ka ng knowledge at wisdom dito about business. Medyo natuto ka na, kasi yung pagiging self-employed, yun yung pinakamahirap na stage sa pagiging entrepreneur. Marami kang pagdadaanan doon, marami kang masusubukan doon na bago. So dito sa stage ng pagiging business owner, ito yung stage na meron ka ng wisdom, kasi nanggaling ka na sa pagiging self-employed. Natuto ka na ano yung bawat takbo ng negosyo. So yung bawat aspect, mga small details about businesses, medyo familiar ka na dyan. So pinagdaanan mo na yung mga yan, na-experience mo na yung iba't ibang mga dapat ma-experience mo sa pagnenegosyo. So ayun, sa stage na to, meron kang knowledge, saka wisdom, meron kang time, at meron ka na rin ditong resources. So meron ka na kahit pa paano, naka-establish ka na dito ng resources, yung syempre pera, tapos meron ka ng mga somehow nakapagpundar ka na dito ng facility, may mga gamit ka na, may mga sasakyan ka na. So meron ka ng mga resources dito. Kumbaga nakapag-accumulate ka na ng mga resources mo, ng mga asset mo, especially yung pinaka-importante, yung pera, yung money, yung fund. So meron ka nang na-build up dyan sa stage na yan. Tapos syempre, itong stage na to, medyo malakas ka, pero hindi na katulad ng dati, kasi kung expect nga natin, mga age mo dito is 40s, 50s, so malakas pa naman ang katawan mo. Kung na-maintain mo yung pagiging healthy sa katawan, exercise, so malakas ka pa sa panahon na to, pero hindi na katulad nung 20s ka at 40s ka. So dito, hindi na pwede yung lagi kang nagpupuyat dahil nag-e-extra mile ka sa business mo. Hindi na pwede yung
tawag dito, hindi na pwede yung sobra-sobra sa trabaho, sa oras ng trabaho, kasi baka medyo ma-high blood, medyo magkaroon ng mga health condition. So kaya kailangan dito ay medyo nag-iingat na kayo, nag-iingat na yun in terms of our health, sa mga habit natin, sa mga kung paano tayo magtrabaho. So medyo babawasan na natin yung oras sa pagtatrabaho ng konti at more time para naman sa pag-maintain ng ating katawan, sa pagpapahinga, sa pag-exercise. So kasi dito kahit hindi ka na naman laging nandoon sa business mo, ay tumatakbo pa rin yung business mo. So sa panahon na to, ano bang goal natin? So nalaman natin yung mga resources na meron tayo, pero ano bang goal natin sa panahon na to, sa stage na pagiging business owner? So nakita ko, kung mapapansin natin, yung mga negosyante, kung mapapansin nyo, pag negosyante, hindi lang isa ang negosyo nila. So mostly ng mga nakikita kong yung mga friends natin na nagbi-business, mostly nakikita ko sa kanila, pag nakapag-establish sila ng isang business na alam nila yung sistema, tapos syempre nakakaipon sila ng fund, nagtatry uli sila mag-venture for another business. So nagbi-build up uli sila ng another business na interested sila dapat. So kumbaga syempre pag di mo naman interest yung bagay na yun, mahirap gawing negosyo yun. So yung mga negosyante, nagbi-build up uli sila ng another business, nag-establish uli sila ng another business. So pero this time mas ready na sila, o mas alam na nila yung gagawin kasi meron na silang nasubukang isang business na na-establish. So ito, yung mga susunod, mas mas wiser na sila, mas magaling na sila sa pagdedesisyon, mas alam nila na ang dapat gawin sa mga bagay-bagay na masasagasaan nila o madadaanan nila regarding dun sa i-establish nilang business. So ganun ang goal natin kapag tayo ay business owner na. So ang target natin noon ay makapag-establish uli, maka-build up uli ng another business. So pero this time, hindi na katulad ng dati dahil may resources na tayo, may pera na tayo, pwede na tayong mag-tap ng mga talented na magiging part at magiging kasama natin sa team para dun sa business na yon. At yung interested din sa kung ano man ang mission ng business na yon. So ganun po ang ginagawa kapag nandito na tayo sa stage ng pagiging business owner. So nagbi-build up, nag-establish ulit tayo ng another businesses na alam natin na magiging kapaki-pakinabang at makakatulong sa mga tao. So nakita ko din na mga businesses na malalaki, so ang ginagawa nila ay meron silang area ng business nila. Tapos pag nag-expand sila ng another businesses, yung somehow related dun sa kanilang ginagawa na negosyo. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung ibang katulad ng San Miguel. So ang San Miguel, alam natin, unat sa pool, ang business nila alak saka beer. So nung mas lumago ang San Miguel, nag-venture sila sa pabrika ng another business, planta o factory ng mga mga glass, yung mga glass bottle na ginagamit dun sa kanilang product, which is yung mga alak sa beer. Tapos yung business na to nagsaserve din bukod sa mismong dun sa San Miguel na nagagawa ng alak, nagbabattle ng alak, yun yung sinusupply nila, sa kanila din yun. Bukod doon, nagsaserve din sila sa iba pang client sa abroad, yung mga meron ding plant ng alak. Tapos yung mga soft drinks, sila din yung isa sa nagagawa ng mga glass bottle ng soft drinks. So ganun yung ginagawa nila. So nag-e-expand sila ng nag-e-expand, na nagbe-venture sila ng nagbe-venture ng other businesses na somehow related din sa nila, sa kanilang ninenegosyo. So pwede rin natin yun gawin. At alam naman natin ang San Miguel ngayon, diverse na yung industry yung ginagalaw nila. Nasa food sila, nasa liquor business sila, nasa dairy business sila, nandun din sila sa transpo, at ngayon energy at infrastructure, nandun na rin sila. So napaka-diverse na nung businesses na ginagalawan ng San Miguel kasi invest sila ng invest dahil marami na silang resources, marami na silang businesses na nag-grow, kaya patuloy pa rin sila nag-i-invest sa iba't ibang industry pa. So yun lamang po, at I hope na meron po kayong natutunan sa ating video na to, at patuloy po kayong magsikap sa inyong mga negosyo at pagpalain po kayo ng Panginoon.